Welcome to Donmar TV News Channel. Pero ito ngayon, sir, ang tanong. May lumabas kasi, sir, na isang balita nitong isang araw lang. May isang, mula sa isang mapapagkatiwalaang periodiko na ang sinasabi mo daw, sir, doon sa mga kumukumbinsi sa iyo na mag-vice presidente ka at katandem ni Mayor Sara Duterte kung sakaling tatakbong Pangulo, ay tinanggihan mo raw at ang sabi mo ay gusto mo tumakbo ka bilang Pangulo ng ating bansa. Gaano katotoo yun, sir? Wala, fake news yan. Dahil wala naman ako sinasabi. Bakit ko hindi ko gagawin yan? Hindi ko sasabihin. Dahil kagaya na sabi ko, kaibigan ko naman lahat eh. Hindi naman wala ako sinasabi. At alam mo, hindi ko makalimutan yung madalas na kasabihan, politics is a game of addition. Kaya kailangan, kung kailangan, gusto ko nga, kaalyado ko lahat eh. Bakit ko sasabihin, ayaw ko sa'yo, hindi ako sasama sa'yo, bakit ko sasabihin yun? At kami naman, matagal mula nung simula ng administrasyon ng Duterte, ay kaalyado naman kami. Lagi kaming nagtutulungan. Kaya parang imposible na sasabihin ko. Kaya hindi ko sinasabi yun. At wala akong sinasabihan yun. Hindi ko sasabihin kay Sara yun. Hindi ko sasabihin kahit na kaninong sinong kandidato. At kung meron silang gustong piniplano, di pag-usapan namin. Hindi naman lahat naman yan napapag-usapan. Sir, handa daw po ang PDP Laban na i-adapt kayo bilang membro. Ano masasabi niyo dito? Dahil nga yung siguro nabanggit ko kasi PDP Laban na meron na silang kandidato at lahat na may nagpahayag na sinasabi, pwede kang sumama sa amin. Well, ako yung nagpapasalamat. Kagaya na sabi ko, kaibigan ko naman lahat yan eh. Marami dyan sa PDP Laban, sumuporta sa akin ng Vice President ko. Kaya maraming salamat. Pero pagpatuloy ko lang, sa kasalukuyan, nasa Nationalista Party ako. Kaya titignan natin. Kung ganun lumabas ang pagpaplano, tignan natin kung saan pupunta itong takbo ng politika. Ang problema kasi hindi naman problema, pero ang katangian ng politika dito sa Pilipinas, ang bilis ng takbo, ang bilis magbago. Kaya paulit-ulit ko nga sinasabi yung salitang I keep my options open. Hindi ako magdesisyon hanggang kailangan na talagang magdesisyon. So wala daw ba pag-asa niyo si Mayora Sara? Ano, I'm sorry, hindi ko wala na daw pong pag-asa na maging tandem niyo si Mayor Sara Duterte. Bakit hindi? Bakit naman hindi? Hindi naman siguro, walang para sa akin, bukas ako sa lahat. Walang imposible sa usapan ngayon. So, tinitignan lang natin kung ano nga yung takbo. Marami pa eh. Hindi natin kung itutuloy ni Presidente yung kanyang pagkabise. Si Sara hindi nagsasabi kung tatakbo. Siyang nagdeklara naman lamang, siguro pang Pangulo, si Senator Ping. Si Sen Manny, sa galaw niya, hindi siya nagsasabi, pero sa galaw niya mukhang tatakbo siya. Kaya yun pa lang. Kaya kung makikita mo, medyo hindi naman sa malabo, pero hindi pa maliwanag ang sitwasyon, lalo na sa presidential, vice presidential, at sa mga alliances, magsasama ng mga partido. Ano sir ang masasabi nyo dito sa isinusulong ng isang paksyo ng PDP Laban na go as President and Pangulong Duterte as Vice Presidential candidate? Ano pong masasabi nyo doon? Well, hindi naman siguro unexpected yan dahil ang mga namumuno ngayon sa PDP Laban, lalo ngayon ay talagang yun matagal na sinasabi na yun ang gusto nila. Kaya nung nag-anunsyo sila na yun ang kanilang magiging endorsement at saka yun ang magiging, hindi naman nakakagulat. Kasi nitong nagdaang araw lang, sir, nitong nagdaang araw lamang may lumabas na balita na posible daw kayo, sir, na tumakbo sa presidential election sa pagkapangulo kung
meron kayong makukuhang mga suporta. Ano ba yung mga suportang dapat na makuha ninyo para kayo mahikayat ng tumakbo? At marami kasi ang sa mga kababayan natin, katulad ngayon, dagsana ho yung text natin na panay ang pasabi na handang sa inyo. Well, maraming salamat at matibay ang tiwala ninyo sa akin at pero ganoon nga kahit naman sinong nagpaplanong tumakbo lalo na sa national ay inaano mo talaga yan at tinitignan mo talaga kung sino yung kasama mo. Halimbawa, yung sasabihin ng Seri, magandang numero mo, nasa number 2 ka, o sige. Titignan ko muna, pupuntahan ko yung mga lugar at magtatanong ako, totoo ba ito? Bang nandyan yung ating mga supporter, nandyan pa rin ba sila? Kaya ba natin i-organize? Lahat yan, lahat ng kandidato, ginagawa yan. At hindi mo naman siguro isusubo kung lahat ng kaharap mo sinasabi, boss, wag na. Hindi kaya, batalo ka rito, hindi mahina ka dito. Eh kung lahat mo ganun na sagot sa'yo, hindi mabuti pang magdalawang isip ka muna. Kaya yun ang aking ginagawa. Mula nung nag-lockdown, bago nung nag-lockdown, pagkatapos ko nagpabakuna, yung pangalawa ko, umikot-ikot na ako at pinuntahan ko na yung ating mga dating kaibigan, dating kalyado, yung mga bagong umupo. At nakikita ko, sa pabuti naman, at yung mga dati nating kasama ay nandiyan pa rin at hindi tayo iniiwanan. So maganda naman. Ano sir, ang plano nyo ngayon sa 2022 election? Yun ay matagal lang pala isipan sa ating mga kababayan. Alam naman natin, noon pa man, nagsabi na kayo, tatakbo kayo sa national position. Pero hindi matiyak kung ano. Now, ano po ang plano ng dating Senador Bongbong Marcos para sa 2022? Pwede ba natin sabihin dito sa Abante, Radio Tablodista? Siguro sabihin ko na ko pagka nagdesisyon na at kayo tatawagan ko kayo at dito na ako mag-announce. Pero ang wala pa sa ngayon dahil tinitingnan pa natin yung mga nangyayari. Marami nga kahit na yung mga iba't ibang partido nakikita niyo yung nagkakagulo-gulo at sinong kaalyado nino at sana ko susuot diyan lahat well sa iyo kailangan yun ang dapat nating iniisip at hindi pa na settle yan ngunit kausap naman natin lahat alam mo naman kaibigan naman natin lahat matagal na tayo na sa politika lahat naman na kasama ko na nagtrabaho na kami meron na kaming nagawa together at so sa akin palagay hindi magiging problema yan. Pero malapit na rin tayo sa filing, titignan natin na maging maayos lahat ng usapan na yan. Patuloy lang ang aming pag-uugnay, pag-uusap at para naman lahat ng iba mapakinggan natin kung ano kanilang ginugusto at kung paano magsasama. Dahil ang national, hindi mo naman pwedeng tumakbo na mag-isa Kailangan mo talaga may kasama ka kahit na president, kahit senador, kahit na lahat yan, hindi mo pwedeng gawin ng nag-iisa ka lang. Sir, wala na pa tayong atrasan sa 2022 kung sino po ang posible mong makatandem? Anong ibig sabihin atrasan? Wala hindi ako atras na sa kampanya sa eleksyon. At maghahanap tayo ng ng katandem, ng kasama na partido, na kaalyado na ibang partido. Yan ang mga walang pero ganito na lang, sasagutin ko lang simple lang hindi pa ako magre-retire. Hindi pa magre-retire. Paano? Kahit Teka sir. At may mga pasabi dito, sabi ni RJ Arsenal, a leader that seek to unite, not to divide. Nadun ba yun sa isang dating Senador Marcos? Sabi naman itong si Lilian Beth Lagdamin Ortiz, Maunlad na Pilipinas, San Mateo Chapter supports Bongbong Marcos for 2022. We really want you to be our president. At ang sabi ng
You are the best. Ayan. Naku, ang dami natin. Teka, mamaya isa-isahin lang natin, ha? Sabi ni Vel Mandiboho, Marcos volunteer kami. Movement Alliance, 100%. Ang suporta namin, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ang abroad. Ayun, ako, ang dami sir talagang naghihikayat na dito. Ang daming, kung mabasahin natin, baka maubusan tayo ng oras.